dalawa po yung ating pag-uusapan ngayon, pero parehas inatake, ano? Kasi ito pong si Sharon Buricat, matapos pong magsabi na nagkamali daw si Bangag sa pagpili kay Inday Sara bilang Vice Presidente. Eh kung di ba naman bobo ito, isa't kalahating bobo itong Buricat na ito. Baka hindi mo alam, Sharon Buricat, na iyang pinagtatanggol mo, siya ang nakiusap, silang dalawa ni Amy nakiusap kay Sara Duterte na para kunin maging tandem nila si Sara Duterte. Hindi si Bongbong ang pumili na bilang Vice Presidente niya. Kaya yan po, mga kababayan, para lang po malaman ninyo, di pagkatapos po nyo na nagpahayag siya ng ganitong Buricat ng bobo na ito, ay talagang kinuyog siya ng mga netizen na nakapanood doon sa mga sinasabi niya. Ayun, inatake. Ano bang ini-expect ninyo pagka inatake yan? Di siyempre, dinala sa ospital, nag-aagaw buhay ngayon. Ayun, mapapala mo sa iyong gaga ka. Okay. So, madako naman po tayo doon sa isang inatake. Ay, ako naman po ay inatake rin. Kaya lang, ang umatake sa akin, yung mga ex-girlfriend ko. Kasi nga, di ba ngayon, magmula pa po kahapon, hanggang sa oras na ito, Valentine's Day, ay wala pong tigil yung pagdagsa nila na para dalawin ako, itong mga ex-girlfriend ko. Actually, ito po mga ex-girlfriend ko, sinabi ko naman sa inyo, na total of 999 yan. Yung mga ex ko na yan. Pero, yung iba po nagkamatay na. At, yun, nabawasan na. Pero marami pa rin po at magmula kahapon, dagsa nga, hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, ay nandito pa rin sila sa akin at yun, kasalukuyan nagsuswimming sila dito sa ating paradise, ika nga. So, yun. At nakakatuwa naman dahil actually po kasi, sa totoo lang po ay kahit naman po mga ex ko yan, wala po akong naging ex na galit sa akin. Para lang po malaman ninyo. Wala po. Ni isa po sa kanila, wala pong galit sa akin na ex ko. Kahit na wala na po kami. At yun. At ganun din naman po ako. Wala naman akong kinagagalitan. Katunayan, di ba sinasabi ko, yung mga namamatay na mga ex ko, ako pa rin po nagpapalibing. Sa akin pa rin po lahat ang puntahan ng mga magulang nila. Dahil ako pa rin po nagpapalibing. Yung ganun. So, ibig sabihin, wala po. So, kapag doon na po natin doon na po natin nasusukat yung tao, kung ano yung karakter ng isang tao. Tingnan nyo yan, 999 yan ng mga ex ko. Pero ni isa sa kanila, walang galit sa akin. Ganun din naman ako. So, ibig sabihin, ay wala. At katunayan, yung mga iba na hindi pa makakarating kasi malalayo sila, abay, ang dami-dami mga pinadalang mga mga greetings, mga card, guys. At nakakatuwa naman. At ayun, so, yung mga nandito, ipinaghanda na lang natin. Hanggang ganun lang. At sabi ko nga sa kanila, basta ngayon, sabi kong ganyan, mamaya lang kako, tanghali, ay mag-umpisa na kayo mag-packing at ipapahatid ko na kayo sa kung saan man kayo. Sabi kong ganyan. Kasi dalawa lang naman po ang ang pwedeng gamitin. Isang speedboat at saka isang sasakyan panglupa. Ganun lang po yan. At yun. So, sa kasalukuyan po, ayon dito sa mga tao ko, ay kasalukuyan daw silang nag-swimming. At wala na po ako doon ngayon. Ngayon po nagsasabi, nandito ako ngayon sa kausap ninyo, wala na po ako doon sa lugar kung saan sila nagsuswimming, na doon nga sa underground. So, ayoko po na
na manatili doon. Baka mamaya, halikan pa nila ako, di laking perwisyo. Ayaw ko yung ganyan. Abay, yun lang po ang kayamanan ko, yung ingatan yung aking face. Kaya po umalis na ako doon. Ayaw ko po ng ganun. At siyempre, ay tinuturing ko ngayon sarili ko na isa akong hindi ko masabi. Basta yun po ang dahilan kung bakit wala na ako doon ngayon. Pero nagbili na ako na mag-impake na sila pagdating ng tanghali at magpahatid na sila. Naka-ready naman po yung sasakyan. At yung iba po na mga galing sa Batangas, kung saan-saan, ay pwede na po ritong mag-shortcut dito po. At yun na lang pong speedboat ang gamit nila. At yung iba naman po ay yun na lang, yung mga truck natin dito. So yun, at nakakatuwa naman. At naman po ay every ganyan yan, every Valentine's ay marami naman po talaga nagpapakita rito. Yung iba po na hindi po pupunta rito, yung isa lang po yung kanilang mga rason, wala raw silang pamasahe. Yung iba po, gumagawa ng paraan magkaroon ng pamasahe, tapos dito sisingilin sa akin. Pero nakahanda naman po ako doon. At sinabi ko naman din sa mga tao ko na yung mga nangangailangan, sige bigyan mo. At ganun lang. So yun po, at yun po ang kagandahan ng pagsugod nila sa akin. At yung pagkuyog nila sa akin ay talaga namang nakakatuwa lang. Hindi kagaya dito kay Sharon Buricat. Aba ay siya itong gumawa ng para batikusin siya at atakihin siya. Ayun, tuloy natuluyan siyang atakihin dahil sa kagagahan ng gagawin yan. For your information, Sharon Buricat, so nagkamali si Bangag or ng choice yung pagpili ng vice president niya. Ako rin naman, swerte naman ako sa choice ko na hindi kita pinansin noon. Dahil kung pinansin kita noon, meron sana akong karelasyon na Buricat ngayon. Diba? Ganun lang yun hindi ko maintindihan sa inyo. Bakit kailangan nyo pang dumakdak na ganyan, nakala ninyo, walang may pupula sa inyo? Una, noong kampanyahan, anong sinasabi mo? Si Lini ang ikinakampanya mo. Mas maganda na raw si Lini na lugaw ang ikampanya maging presidente kaysa kay Bongbong na kawatan. Nandyan po yan. Pero ang pagkakaalam ko, nandyan na po, parang narinig ko na po na in-upload na po yan General Macanas yung sinasabi nito na mas maganda raw si Lini ang maging presidente kahit lugaw kisa sa Marcos na magnanakaw. Ngayon, nandyan siya, nakasip-sip siya ngayon kay Marcos. Yan ang sinasabi ko, itikom nyo ang bibig nyo kung ayaw nyo mabutasan kayo. Kagaya nyan. Ako, hindi ako nagsasalita. Pero imaginin mo, kung pinatos kita noon sa gigil na gigil ka sa akin, paano? Di mayroon akong girlfriend na Buricat kayo. Ay, shit. Yan ang sinasabi ko. So, hindi ko naging choice na i-girlfriend ko yung Buricat na kagaya mo. Napakaulol mo naman. Anyway. Ngayon, unti-unti nang naglalabasan yung katibayan na talagang sangkot itong si Bangag sa pagiging pagnanakaw. Dahil gumawa na ng video, statement video itong yung pamangkin ni Bersamin. Na
yung conversation ninyo na yung bilyon-bilyon na mapupunta dyan. Yan ang problema. Ngayon, ewan ko kung paano pabulanan, pero sinasabi na, pinabulanan na ni Claire Castro ngayon na talagang, talagang terorista itong palengkira na ito. Pero, sa totoo lang, ganyan ang napapala, mga karma nga ang inaabot itong mga animal na ito. Ito si Bersamin na matanda na ito, na hukloban na matanda na ito, hindi pa mamatay. Sino ang nag-appoint sa kanya na para maging Chief Justice dyan sa Supreme Court? Si President Duterte. At saka doon sa, nung mag-retire yan, mayroon pa, binigyan pa ng position yan, itong Bersamin na matandang hukloban na ito. Sino nagbigay? Si President Duterte pa rin. Tapos ngayon, nakipagsabwatan ngayon, nataraido rin itong si President Duterte na nagbigay ng position sa gagong matanda na ito. Kaya lahat talaga kinakarma itong mga hayop na ito. O ngayon, aywan ko ngayon kung paano ngayon na gagawin ngayon ng pamangkin ni Bersamin. Itong talagang totoo yun, yung sinasabi ng pamangkin ni Bersamin, yung si Adrian Bersamin yan, na mayroong conversation siya, totoo yan. Sinabi na nga eh. Yung ba naman si Gutesa, gagawa-gawa ng istorya yon? Hindi. Sos Mariosep. Pero pilit ipinagtatanggol itong si Claire Palengkira na ito, na malinis daw ang konsensya nitong bangag na ito. At anyway, sana nga magkamatay na lang kayong lahat. Maging ito si Kwan, itong Lacson na ito, tingnan mo, pilit niyang pinagtatakpan itong si Bangag at saka itong pinsan ni Bangag na si Tambaloslos na ito. Para naman kayong Kwan. Di ko maintindihan sa inyo kung nasaan yung puso ninyo na para kampihan nyo yung dadalawang tao versus dito sa mga Pilipino. Yun ang hindi ko maintindihan sa inyo. Magkano ikaw Soto, magkano ikaw Lacson? Sige, sabihin nyo nga sa akin. Ako, tapatan ko na lang kung magkano ang binigay sa inyo ni Bangag. At tapatan ko na lang or dodoblihin ko. Ako na lang magbigay sa inyo. Huwag na lang yung kampihan yung mali. Kung ano na lang tama, yun na lang tayo. Doon na lang tayo. Pira-pira ba ang gusto niya? Ilang malita yung binigay sa inyo? Sige, dodoblihin ko. Putya. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Pipilitin ko sanang maging maayos yung puso ko ngayon dahil araw ng mga puso pero talagang naggagalaiti ako sa inyo mga kwan kayo, mga kampon kayo ng mga kwan, kampon kayo ng satanas, mga hayop kayo. At ano pa ba yung mga kwan dito? Yung mga nandito? Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye project na binaklas din kalaunan. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos kung saan aabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye. Kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito including tax and installation. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila hinatungan ang proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative. Grabe lahat na talagang magnanakaw na. Tingnan mo itong Luistro na ito na parang drum na pinutol na tapos dinamitan ng Pilipinyana. Pero kawatan din. Talagang kwan.
wala ka na talaga mapipili sa mga magnanakaw na ito. Wala na. Talagang na. Ano pa ito? Sa totoo lang, dapat ito tinatanggal na talaga yung Senado at saka Kongreso na yan eh. Wala na dapat. Imaginin mo ang matitipid ng Pilipinas kung wala yung Kongreso at saka yung Senado, 1 trillion. Imagine kalaking pira yan. At may nagkukan dyan na nagsasuggest dyan na tanggalin na lang yung Kongreso at saka kuan. At imagine mo ito ha. 1 trilyon na matitipid. Dating ARTA Direktor imungkahi ang pag-aboli sa Senado at Kamara. Isang dating opisyal ng Anti-Red Tape Authority or ARTA ang nagmungkahi ng radikal na reforma sa sistema ng pamahalaan, ang pagbuwag sa Senado, Kamara at ang lokal na konseho upang makatipid ng hanggang 1 trilyon pesos kada taon. Ayan. Dinapakalaki sana. Kung buwag, talagang tama eh. Total, kung lang naman, ginagawa lang naman nilang kung yan eh, para usan yan kung eh. Ginagawang diyan sila nagnanakaw sa Kongreso at saka sa kwan, sa Senado, ginagawa pa nilang parausan ng kanilang kalibugan yung Kongreso. Kagaya lang nung pinakita ko sa inyo kahapon. Yung si Abante at saka yung asawa ni Barbers na naglalaplapan. Ano? Ayan. At ito, pakita ko yung nagpaparty-party na. Talagang kwan ito. Grabe. Huwag na natin ipakita yan yung kanta-kanta ni Luistro at saka ni Castro na burikat din. Ito na lang siguro ipakita ko sa inyo. Ulitin ko lang na ipakita ito. Itong mata ni burikat. Ha? Yan o. Ang babaeng nakakatawa. Ang babaeng nabigaon baga iyong nawong. Bagaog nawong mga bigaon. Ha? Wow. Anyway, ayan po. Kita nyo na kung ano po yung mga nangyayari sa atin. Yan, maliwanag na po na talagang malinaw na nangulimbat itong si Marcos sa kaban ng bayan. At ayan na nga yung naglalabasan na po dyan sa Kongreso mismo. Ang problema po kasi dyan sa Kongreso, kakaunti ang bilang nung nag-file ng impeachment dito kay Bangag, kaya hindi nag-usad. Lalo't itong presiding officer na itong si Luistro na Bangag ay takampi talaga sa dito sa magpinsan na Bangag na ito. Anyway, so ano na po ba yung ating introduction? Ayan po, sinugod
itong si Sharon Buricat ng mga netizen at talagang hindi tinigilan hanggat hindi siya naho-hospital. Mirisi sa iyong burikat ka. So maraming salamat po at doon po sa aking mga subscriber. Happy Valentine's po sa inyo. At yun po namang paalala ko lang po ito ha, pero wala naman po akong pakialam ha, no? At ayaw ko naman pong saklawan yung kagustuhan halimbawa ng mga anak ninyo. Yung kung may mga anak po kayong mga dalaga na at dalagita na medyo kulang pa ikang sa desisyon, ano? Abantayan po muna ninyo, baka mamaya ay madala sa matatamis na pang-iingganyo nung mga boyfriend nila at mapasama sila at nako ay pansamantala pigilan lang po muna itong araw na ito dahil delikado. Ano? Alam naman po natin yan, kahit hindi naman natin sabihin yan, alam naman po natin. Pero, lang po, medyo paalala lang po sa inyong mga anak at pangaralan lang po natin na mabuti. Dahil minsan may one time lang nabubuntis na. No? Pag nabuntis na yan, siraan ang kinabukasan. So, kayo po mga magulang ang magbantay sa inyong mga anak. At sana ay hindi sila madala doon sa kanilang yung mura pang kaisipan. Kumbaga, hindi bali na kung medyo yung mga anak ninyo ay medyo may edad na pwede na silang magpasya ng kanila, okay lang po yan. Pero doon po sa mga alanganin pa at ang isip lang nila ay happy lang, alanganin pa yung kanilang pag-iisip dahil bata pa, yun po ang kailangan yung bantayan. So maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber. Ulitin ko lang po, Happy Valentine's sa inyong lahat at mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan, salamat po.